ang lalabag sa speed limit. 7,500 pesos ang multa. Pabor naman ang ilang motorista sa paggamit ng speed gun ng MMDA. Sana maka-invento yung talagang may baril na. Huwag naman! Eh, nakamamatay din sila eh. Babarilin mo. Warning shot na. Pero isang tao, lagi nakabantay, lagi nakaganon. Hindi nakakali yun. So, isa lang yung speed gun, ano? Isa lang yung speed gun. Parang isa lang. Parang mahal eh. Kasi Commonwealth pala. Sa ibang bansa, 300,000. may nakakabit na. Nakakabit na CCTV. So, it's just ano. Sa ibang bansa, pwede nila iwan yung speed gun. Hindi pwede. Baka manakaw, 300,000 eh. Sana sa gabi rin may ganun, no? Baka naman Makataw talaga. Walang ilaw eh. Samantala, binubuo na ang prosecution team ng House Justice Committee matapos ideklarang with probable cause o may sapat na basihan ang pag-impeach kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Ang team na ito ang siyang magsisilbing taga-usig sa Ombudsman kung sakaling maiakyat na ang kaso sa Senado. Pero bago ito mangyari, kailangan munang makakuha ng boto ng 1/3 o 74 mula sa halos 300 kongresista. Kasabay ng naging pagdinig sa Kamara kahapon, final na ring ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ni Gutierrez. Sa kabila nito, iginagalang daw ni Ombudsman Gutierrez ang desisyon. Ngunit, binweltahan niya ang Kamara sa pag-usad ng impeachment proceedings laban sa kanya. I am deeply saddened by the turn of events as the President himself has ordered his allies in the House of Representatives to impeach me. A house that steps on the rights of an individual by hammering through the impeachment proceedings is no different from a kangaroo court. At kasabay ng impeachment proceedings na yan sa Kamara na isagawa na ang naudlot na sponsorship speeches para sa House Bill 4244 o Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population and Development Act of 2011 o mas kilala sa tawag na RH Bill. Kasabay na pagdiriwang kahapon ng sentenaryo ng Araw ng Kababaihan na iakyat na sa plenaryo ang kontrobersyal na panukala. 6 na kongresista sana magsasalita pero naging 4 na lamang. Yan ay matapos tangkang harangin ng ilang kongresista ang proseso. Susunod na hakbang para sa RH Bill ay ang mga debate sa plenaryo kung saan maaaring maghain ng mga pag-amyenda sa panukala bago ito ipasa sa third reading. Sa labas naman ng Batasang Pambansa, nagsagawa ng programa ang ilang taga-suporta ng RH Bill para kalampagin ng mga kongresista upang ipasa ang naturang panukala. At pasadahin naman natin ang mga maaksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Dead on the spot ay isang taxi driver matapos magtamo ng 4 na saksak malapit sa Commonwealth Market sa Quezon City. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, nang dahil sa bawal na pag-ibig, patay ang taxi driver na si Ruel Panganiban. Alas 12 ng ating gabi, nagkakamaikian na raw si Panganiban at ang kasama itong babae sa loob ng kanyang taxi na nakaparada noon sa may gilid ng Commonwealth Market sa may Barangay Commonwealth, Quezon City. Nang bilang sumulpot ang isang lalaki, walang kabog-abog, bungunot raw ito ng patalim at pinagsasaksak na si Panganiban. 4 na tama lang sa saksa, iba't ibang parte ng katawan ang agad ikinamatay ng biktima. Nakorna naman ng mga gwardya sa lugar ang suspect na kalaunay kinilala sa pangalang Jimson Usteniano. Anya, asawa raw niya ang babaeng kasama ni Panganiban. Matagal na raw siyang may suspetsa na nangangaliwa ang kanyang asawa. Ang balak lang daw sana niya talaga ay mahuli ito nang sa gano'y maireklamo niya sa barangay. Pero ni minsan, di raw niya inisip na hantong sa ganito. Sadya raw nagdilim ang kanyang paningin nang mahuli niya ang kanyang asawa at si Panganiban. Hawak na ng sido ang suspect at pinaghahanap na rin ng mga otoridad ang kanyang misis para makapagbigay linaw sa isinasagawang investigasyon. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, tutulong naman papunta sa Singapore kay araw si Pangulong Noynoy Aquino matapos ang kanyang naging pagpupulong kay Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono sa Jakarta. Kahapon isang bilateral meeting ang isinagawa sa pagitan ng dalawang Pangulo. Nilagdaan nilang Memorandum of Agreement and Understanding sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang narito ang pagiging bukas ng bansang Indonesia sa Pilipinas na tulungang alalayan tayo sa usapin ng food security at oil supply. Isang kilalang oil-producing country kasi ang Indonesia. Balak din nilang pagyabanin ng economic and trade relationship ng dalawang bansa.
At paunlarin din ang relasyon ng PNP at Indonesian Police laban naman sa transnational crime gaya ng pagsulpo sa drug smuggling ng dalawang bansa. Sa ngayon kasi 6 na Pinoy ang nakakulong sa Indonesia dahil sa drug smuggling. At ngayong papunta nga po sa Singapore si Pinoy, isang patunay ito na malayo na talaga ang narating ng ating ugnayan sa island state na sumadsad noon dahil sa pagbitay sa OFW na si Flor Contemplacion. Pero tila nauulit po ang kanyang kapalaran sa sinapit ng kanyang 3 anak matapos makulong ang mga ito sa kasong droga. Inilabas na ng San Pablo City Court ang hatol na habang buhay na pagkakakulong sa mga anak na lalaki ni Flor na sina Sandrix, June at Joel. Ikinalungkot naman ito ng nag-iisang anak na babae ni Flor na si Russell na inamin sa GMA News na drug user ang kanyang mga kapatid pero itinanggi niyang pusher din ang mga ito. At tila ang buwan ng Marso ay nagiging masakla para sa kanilang pamilya. March 17, 1995, nang bitayin po sa Singapore ang kanyang ina na si Flor dahil sa salang pagpatay. Marso naman noong nakaraang taon nang maaresto ang ama niya dahil sa illegal possession of firearms. At ngayong taon naman, nahatulan ang kanyang mga kapatid. Alam ko naman sapat na yung 6 years na pagkakakulong niyo. Alam ko yung hirap na dinanas niyo dun sa loob. Yung gutom, yung homesick niyo sa pamilya niyo, sa mga anak niyo. Sana lang naging patas yung batas para sa inyo. Alam ko hindi kayo kriminal, hindi kayo mamamatay tao. Nag-iisa na siya ngayon dahil ang kanyang ama, mga kapatid, no? So, sana patatagin din niya ang kanyang loob. Ito naman po, kahit abala pa rin ang Department of Foreign Affairs sa pagpapauwi sa mga Pinoy na naiipit sa gulo sa Libya, eto't may bago na naman silang problemang kakaharapin. Yan po ang potensyal na paglalanang nagsisimulang welga sa Saudi Arabia naman. Nagsasagawa ng ating embahada sa Saudi ng continuing registration para mapadali ang pagtuntun sa mga Pinoy kung sakaling lumala ang gulo doon. Walang patid na rin ang komunikasyon sa community leaders na magsisilbing coordinator sakaling may evacuation. Halos 2 milyong Pilipinong nasa Saudi Arabia ngayon kung saan may pinakamalaking konsentrasyon ng mga OFW sa Middle East. Noong 1 linggo pa kumalat sa internet ang ugong na umano'y malaking pagkilos sa Saudi na tinatawag pang Day of Rage. Oh, wow. Paano natin pauwi yan? 12,000 nga. Hirap na hirap na ito, 2 milyon halos. Bukumahog tayo eh, wala nang pera. Doon sa, kagabi kausap ko yung taga-OWA 500 million na. Although 3 bilyong piso yata ang pera ng OWA, pero hindi naman lahat para sa repatriation. Para ubusin nila. Yung ilang pera doon sa mga member din na, alam mo yung pag-livelihood, medical assistance, ganyan eh. Kasama na rin ba doon sa nabanggit mong amount, yung 10,000 na pinagpapalit doon sa sa pera nila? Na syempre nag-ask sila ng tulong doon sa mga ibang airline companies nga kung pwedeng tumulong para makauwi na rin yung ibang mga Ang problema sa mga umuwi, hindi lahat member ng OWA. Meron hindi non-member. So inaabunuhan muna nila, i-remit na lang nila sa DFA kung magkano yun. Sabi naman ng DFA, nagpunta tayong DBM, nagturuan na sa pera. Pero ang hirap niya, 1.5 to 2 million po ang documented and undocumented na mga manggagawang Pilipino sa Saudi. So, ang hirap niyan, parang Walang pera. isa-isang lugar na sa Middle East yung mga, parang